Hello mga ka-rolls! Another day, another video tutorial. Kamusta na kayo? For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung topper natin na ribbon para doon sa gift box theme cake natin na naipost natin nung minsan. Kahapon ko pa dapat ipopost to kaso medyo na busy tayo, and actually mas busy tayo today, pero kailangan ko na talaga kasi na magkaroon ng kahit isang post man lang. Kaya ayan, pinush na natin ito. And as usual, ang ginagamit nating fondant dito is DLA fondant. And pinaghalo ko lang ang red na Peyotraco and yellow na Chef Master para ma-achieve natin ang ganyang pagka-red. Diba? Ang ganda ng color niya. And itong powder na nilalagay natin, Tylose powder po yan. Hindi ako gumagamit ng cornstarch, only Tylose. And ito nga, gumagamit na tayo ng rolling pin, ayan, para pakinisin at pahabain or i-flatten ang ating fondant. Dahil kailangan natin mag-cut ng strips or long strips para sa ribbon natin. At dahil sa mga previous videos ko and previous na gawa ko ng mga fondant, nahihirapan talaga ako dahil wala akong ruler at yung aking rolling pin ay wood. Ayan, nakapag-invest na rin tayo finally. Amazing! Pero yung sakit natin sa pagkakat ng hindi pantay-pantay is nandyan pa rin. Kapag tinry nyo gawin ito, ang gawin ninyo, mag-cut na kayo ng maraming strips. Huwag nyo akong gayahin na pakonti-konti kasi noong mga time na ito, first time ko pa lang, and tinatansya-tansya ko pa lang. So kayo, gawin nyo na ng mas marami. At ito, kung nag-cut tayo ng bilog, isang malaki at isang maliit, so gumamit tayo ng bilog na stainless cookie cutter para dyan. Magagamit yan sa pinaka-base ng ating ribbon and pinakataas ng ribbon natin. So, makikita nyo mamaya kung paano ko sila kinabit. Ito na nga yung remaining strips natin na kinat natin. Again, using ruler and itong cutter natin and ang ating precision knife. Bali, nilagyan lang or inayos lang natin yung pinakadulo niya kasi yung bawat dulo, kailangan natin siyang i-fold ng ganyan. And kung may tissue kayo or papel, kahit scratch lang, okay na yan, ibilog nyo siya and i-tape nyo and ipasok ninyo sa loob nung folded na part ng strip natin para hindi magdikit at magkaroon siya ng butas sa gitna. Kasi kapag hindi nyo siya nilagyan yan, magdidikit sila, mawawala yung butas. Kapag naman masyadong maraming Tylose yung ginamit ninyo, hindi siya magandang tingnan. And kapag sobrang konti naman, hindi siya mag-stay as is, babagsak yan. Kaya kailangan nyo tansyahin talaga yung ingredients ninyo and yung paglagay ninyo ng Tylose. At kung mapapansin ninyo, kinakat ko siya ng pa-triangle sa kabilang dulo kasi meron niyang purpose. Pag dudugtong-dugtungin kasi natin yan sila ng pabilog mamaya. Bale, ang style nito is yung pinakaunang layer natin is medyo mahaba sila and malaki ng konti. And then yung second layer natin, mas maliit ng konti sa first layer. And then yung pinakataas na layer natin is yung pinakamaliit na part and pabilog na part na siya. Gaya nga ng sinabi ko kanina, itong pinakamalaking bilog natin is yung pinaka-base natin. And then kailangan na nating isa-isang ilagay yung mga na-fold natin na strips. So, ay assemble nyo lang sila ng pabilog, ng ganyan. And yan yung reason kung bakit nagka tayo ng parang pa-triangle para hindi sila magbanggaan. Inalis ko muna yung mga papel kasi nagkakatamaan sila. Pero kapag sa tingin ninyo na medyo bumabagsak pa siya kasi malambot pa, lagyan nyo na lang ulit ng mas manipis or mas maliit. Sa second layer naman natin, same process lang siya. Ilalagay siya pabilog. Pero dapat yung per strips niya is nakagitna sa dalawang strips ng nasa baba para ma-fill upan niya yung spaces ng mga nasa babang layer. And ayan, naglalagay ulit ako ng papel kasi nga napapansin ko na parang bumabagsak siya and ayaw natin na magdikit-dikit sila. Ganyan yung sinasabi ko kanina na pwede nyo ring gawin if ever nakulang sa Tylose or hindi pa ganun katigas yung fondant ninyo. And ito na yung isang bilog natin, yung mas maliit. Nilagay na natin siya para ma-lock natin yung first and second layer para hindi sila masira kapag i-assemble na natin or ilalagay na natin sa cake. And yung pinang-brush ko pala dyan, water lang yan. And ito, ilalagay na natin or ipapatong na natin yung pinaka-final layer natin. Again, same process lang yan sa first and second layer.
And itong pinaka-final natin or yung pinakatakip natin sa may taas, bale this time, dalawang edges nung strip natin yung ating ifo-fold. Kasi nga, ito na yung pinaka-top layer natin para umumbok siya and makita natin na pabilog siya na merong space sa gitna sa may bandang taas. So kung makikita ninyo, mas maliit na strip ito kasi dapat kasya siya dun sa taas na part natin. Tukatin nyo na lang siya based dun sa space na natitira sa taas ng ribbon ninyo para alam ninyo kung gaano kaliit or kalaki yung ipapatong ninyo. Kumbaga, ito yung pang-cover natin sa mga chismis sa bandang gitna and taas ng ribbon natin. At itong pinaka-final strip natin, dapat maiksi lang yan and yung dalawang edges na finold natin, dapat magtatagpo sila or magdidikit sila kasi yan yung pinaka-gitna sa taas ng ribbon natin. Yan yung magke-create ng accent sa ating ribbon. Siyempre, ayusin nyo na lang siya ng konti hanggang sa makuha na natin itong final result. O diba? Napakaganda niyang tingnan. Panoorin nyo na lang yung previous video ko para makita ninyo kung anong itsura nito kapag pinatong na sa cake. And that's it for today. See you on our next video. Bye!